What's up guys, Ron here and welcome to Rad Hans channel. For today's video, pag-uusapan natin kung bakit mas pinipili ng karamihan yung mga handheld emulation device or tawagin na lang natin head kesa sa mga smartphone sa pag-emulate ng mga retro games. Since nagsilabasan yung mga handheld emulation device, alam nyo ba na maraming nabaliw at naingganyong maglaro nito? Pero before pa nagkaroon na yan sa PC at sumunod na nagkaroon sa cellphone. Pero bakit mas marami pa rin sa atin ang pinili ang head kesa sa smartphone na hindi ka na mapapagastos? Dahil all-in-one na siya, pwede kang makapag-text, pwede kang makapag-call, pwede kang makapag-social media, pwede kang bumili, pwede kang bumili sa Shopee, pwede kang magkaroon ng business at kung ano-ano pa. Pero before tayo mag-start, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga retro handheld device, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming at kung ano pa ang pwede namin may share para sa inyo. So without further ado, let's start na. Una sa listahan ko, tingin ko ito yung pinakaunang factor kung bakit binili nila yung HED. At ito ay dahil meron silang pera. Yun lang yun. Pangalawa sa listahan ko is meron siyang mga physical buttons. Katulad dito. So meron ditong D-pad, merong mga ABXY or ABCD, merong select start, merong mga trigger button, at yung iba, meron pang analog button. Ayan. Di katulad sa mga naka-smartphone na yung buttons mo ay nandito sa screen mismo. Kaya minsan maharangan mo yung display. Pangatlo, konektado to sa pangalawa. So meron na namang iba dyan na magko-comment na bakit pwede ka naman bumili ng mga controller para sa smartphone. Yes, goods naman ng mga smartphone controllers. Pero ang problema is hindi na siya packetable at medyo hassle siya kapag ilalagay mo at tatanggalin. Lalo na kung may iba ka pang gagawin sa cellphone mo. For example, naglalaro ka tapos biglang may emergency call. So, kung nagmamadali ka talaga, habang nakalagay yung controller, kailangan mo siyang sagutin ng nakalagay yung controller. O, di ba nagmukha ka pang to longest nun? Pang-apat sa listahan is konektado to sa number 3. Di ba nakakaasar kapag may gumugulo sa paglalaro mo? Kung sa smartphone ka naglalaro, maraming distraction katulad ng mga notification. Pang-lima, kaya bang tumagal ng cellphone nyo ng 4 to 6 hours sa paglalaro ng game? Malamang hindi kasi naging mobile gamer din ako at dun ko napagtanto na mas mabilis talagang ma-discharge yung battery ng cellphone kapag naglalaro ka ng game. Unless naka-Asus ROG Phone ka, Red Magic or Google Pixel. Pang-anim naman is yung ready to play. Alam nyo ba na ang target market ng mga company na gumagawa ng HED is yung mga 80s or 90s na generation. Yung mga ganitong edad kasi meron ng trabaho sa kasalukuyan at medyo busy sa buhay. Sa tingin nyo ba meron pa silang time para makapagkalikot sila sa smartphone nila para lang malaro yung mga retro games? Malamang wala na. Mas pipiliin kasi nila na mas mapagaan yung buhay nila kaysa magkakalikot sila dun sa cellphone nila. Sa madaling salita, ayaw na nilang mahirapan at gusto nila yung device na plug and play at ready to go. At dahil dyan, kung gusto nyo ng plug and play na SD card na tipong maglalaro ka na lang, meron kaming binibentang SD card na punong-puno ng games at pwede ka pa mag-request ng 10 games. So, check nyo lang sa description sa baba kung paano kayo makaka-afford ng binibenta naming SD card. So sa pang-pito naman, ito yung tinatawag na nostalgia. Alam nyo ba na iba sa pakiramdam yung nakapaglaro ka ulit ng mga retro games na nilaro mo noon? Lalong-lalo na kung na-revive yung physical console or yung kahit yung kamukha lang nito katulad ng ganito, mukha siyang Game Boy, di ba? So ayan, talagang iba yung hit ng nostalgia dito sa device na to. Kasi para siyang Game Boy. Di ba parang bumalik ka sa pagkabata? Sa mga new generation ng kabataan na hindi ko sure kung naramdaman nyo na yung ganitong klaseng pakiramdam na parang excited ulit, parang may something na parang kilig factor, may goosebumps, ganun. Pero dadating din yung time na mararamdaman nyo yung nararamdaman namin ngayon. Ay, sorry, hindi pala ako kasali dun kasi bata pa ako. At yung last, bago pa tayo magkaiyakan dito, kapag nanakaw yung handheld emulation device nyo, hindi masyadong masakit. Kasi ang mawawala lang dun is yung save mo ng game or yung game mismo. Compared sa smartphone na maraming mawawala sa inyo, yung social media nyo mawawala, yung bangko nyo, mahahassle kayo na pa-deactivate or i-block, yung emails nyo at iba pa. So kung nanakaw or na-hold up man yung ganito mong device, pwede ka pang makipag-negosasyon dun sa nagnakaw ng device mo. So sabihin mo lang, tol, baka pwedeng akin na lang yung SD card kasi nandiyan yung save games ko. Sa'yo na yung device, sa'yo na yan, di ba? At yun yung 8 rason kung bakit mas pinipili pa rin ng karamihan yung
HED or handheld emulation device. So ultimately, yung choice natin between handheld emulation device versus a smartphone, depende sa personal preference natin. Yung iba kasi mas pinili nilang mag-emulate ng retro games sa smartphone dahil sa convenience and versatility ng device. On the other hand naman, kaya pinili ng karamihan yung handheld emulation device dahil nag-enjoy sila sa dedicated gaming experience ng device na yun. At dyan na nagtatapos yung topic natin for today's video. Meron ba akong nakalimutang banggitin? Gusto pa rin ba akong awayin ng mga smartphone users na mga smartass? Ikaw ba, anong trip mo? Comment nyo lang sa comment section para meron tayong pag-aawayan. Magkaroon tayo ng healthy discussion. At before tayo magtapos, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga retro handheld device, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming at kung ano pang pwede namin ma-share para sa inyo. Yun lang guys, maraming salamat. Paalam!